Sana'y di tayo magbago. Nakakaloka. Hi, wow, life, another video, another share guys, another POV. So ngayon guys, magbibigay tayo ng point of view doon mismo sa live ni Dodong Ruel kagabi kung saan ay masayang masaya sila. So together again ang ating mga langga. POV, ganito kapag wala kang pakialam sa mga bashers mo. Ganito ka, magiging masaya ka kapag wala kang pakialam sa mga taong puro puna sa kung anong ginagawa mo sa buhay mo. Na kung tutuusin ay wala ka namang ginawang masama. You're just enjoying your life and nagmahal lang. Ganito ka kasaya kapag ramdam mo sa puso mo na mahal nyo ang isa't isa. Syempre malayang malaya silang ipakita ang pagmamahal nila sa isa't isa because of their supportive family, yung suporta ng mga taong nakapaligid sa kanila. Yon ang advantage sa kanila, sa ating mga langga. Diba? So, sobrang higpit ng yakap ni langga kaya Ruel dito. So, dito natin malalaman, or actually, di ko ma-imagine kung gaano din kahigpit actually yung yakap na yon nung nung unang minuto silang magkitang muli. Hoy! Ay, nako. Diba? Naisip ko lang, bakit nga ba magpapa-apekto ang Rochelle sa mga kung ano mang negatibong sinasabi ng mga bashers tungkol sa kanila na ang saya-saya ng buhay nila, diba? So, napapansin natin na hindi mas masaya ang buhay kapag ignore the negativity. Mas masaya ang buhay kapag hayaan na lang ang mga bagay-bagay or hayaan na lang yung mga taong mag-comment tungkol sa buhay mo. As long as you know yourself, alam nilang dalawa na wala silang inaapakang karapatan ng iba, wala silang inapakan, wala silang inagabyado na ibang tao, masaya lang sila, nagmahal lang sila, so be it. That's life. Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang, Ate Ina Vlog, Kalingap Rob Royal Malalag, Rachel Morales Vlog, at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre, isama na natin sa ating suporta ang Team Ruel. Of course, kasama si VG Kim, Alex Librada Vlogs, Ate Clyza, Kalingap Awe, Daddy Donut, Tate Rizan Vlogs, Pading Rizan Vlogs, John Rivera Official, Kalingap Victor, and Justin Aguirre Vlog. So, yun, yung Team Ruel. Now, guys, pag-uusapan natin ang masayang birthday or masayang live kagabi ng ating mga langga. So, iba kapag magkasama silang dalawa, no? Iba yung feeling actually kapag alam mo yon, yung galing yung isa sa isang lugar and then pauwi, iba yung ramdam, iba yung higpit ng yakap sa isa't isa. Ay, ramdam natin yung nararamdaman naman natin yung mga nararamdaman nila ngayon when we're young. When we're like sa mga edad nila, diba? Yung mga panahong bago pa din kayo sa mga love nyo dyan, diba? Anyways, sige, panoorin natin. Kung tayo ay matanda na, sana'y diba? Grow old with you ang peg ng dalawa. O, diba? Kapag patuloy silang matakot na ipakita kung anong tunay na lang nararamdaman, aba, syempre, hindi natin makikita yung ganito kasayang mga ganito sila kasaya, diba? Kung patuloy silang mag-aalala kung anong sasabihin ng ibang tao. So, good thing ay ang tatapang nila. No? Ang good thing ay alam nila yung rights nila. Alam nila yung kung anong ginagawa nila as long as hindi naman masama, wala namang hindi naman kasalanan. So, talagang masaya sila. Talagang ipinakita nila sa atin. They're free and in love sa isa't isa. Okay? The least thing we can do is to support and trust them, di ba? di tayo magbago.
Joke lang. Ay, nako. Sa daming mga intriga sa mga nakaraang araw, deserve nilang maging masaya. At actually, happiness looks good on their faces. 'Di ba? Yung masayang masaya lang sila. Kumbaga, sige, magsalita lang kayo ng magsalita, mag-intriga kayo ng mag-intriga. Ganoon talaga ang buhay. No? Hindi lahat magiging masaya sa kung anong success mo sa buhay mo, no? Ay sabi nga nila, sa bawat tagumpay, may kapitbahay na nakabantay. Kailanman, nasaan man ito. Diba? Iba yung sila, iba yung pagmamahalan nila ngayon. Level up talaga dahil talagang wala na silang takot. Makikita natin lahat na normal, it's normal, 'di ba? Normal lang naman talaga. Normal silang mga tao, so normal talaga na makita din natin silang sweet, nagmamahalan. That's it. Ito ang pangarap ko. Makikita at mapapansin natin, 'di ba, na they're able to act sweet like parang silang dalawa lang. Imagine mo yung marami-rami din mga tao dyan although kapamilya lang, no? And yung mga tao na to ay aware naman kung anong meron sila, aware naman kung anong nararamdaman nila. So, instead na kontrahin, ay sinuportahan nila, no? Kaya makikita natin sa dalawa na walang masamang magmahal. Ay! Hoy, kalma. Alright, so, ituloy natin. Pagpapasensyahan nyo na guys ang tawag nito, putol-putol kasi may music kasi. Kuha mo ba kaya ako'y hakan at yakap? Ay, nagsambales lang si Dudong. Napaka-sweet nyo naman. Di ba? Nagsambales lang at talagang andun mararamdaman mo yung miss nila yung isa't isa. Hanggang sa pagtanda. Yakap ng pagmamahal yan. Yakap ng sobrang namimiss nila ang isa't isa. Yakap ng mga matatapang na tao. Yakap ng mga walang pakialam na tao sa mga bashers nila. Yes, at dapat lang na ganun yung mindset nila na ignore the bashers. No? Paano ba sila magiging masaya kung laging lang pagpapansinin kung anong sasabihin ng ibang tao? So, sabi nga, di ba? Sila yung driver ng buhay nila. So, hayaan natin silang kung saan sila, kung anong gusto nila sa buhay nila. Sino ba naman kasi ang hindi ma-in love sa isang Ruel of Malalag, di ba? Mabait, matalino, mapagmahal, matulungin. Bonus na nga actually yung kagupuhan niya, pero talaga namang hindi rin magpapahuli when it comes sa kagwapuhan. Meron talagang ilalaban niya ngayon. At ayun, talagang hindi natin masisi silang Rachel kung ma-in love din siya. Although alam natin na si Dodong Ruel yung merong feelings nung una, yung na love at first sight siya, pero dahil pinursige niya, pagiging consistent niya, tinrabaho niya, talagang nag-effort siya, kaya naman ay ayun na yun, kitang-kita natin yung resulta, di ba? Yan naman talaga ang mga lalaki, kapag totoong mahal ka naman talaga nila, kapag talagang you really matter to them, ay talagang they will exert effort, and nakita natin yan kay Ruel, no? Ako pa kaya'y higit mo. Alam mo si nanay, yung talagang habang na pinanood niya tong dalawang naglalambingan, nakangiti lang, ganun lang. Siguro bilang isang lola, ako siguro kung ako nasa sa katayuan niya, I will be so happy and thankful na nakita ko yung apo ko na nasa tamang tao. Na nakita ko yung apo ko na na-witness ko yung pagmamahala nila, na
panatag yung loob ko na nakatagpo siya ng isang tao na alam ko na aalagaan at mamahalin at sigurado na may mabuting puso. Oh, winner tayo or winner ka dyan, Langga Rachel, dahil Dodong Ruel, I believe it's God's gift, no? Ika nga, sabi mo nga, nawalan ka man ng mama na Bisaya, meron namang ibinigay si Lord na langga mo na Bisaya, na mahal ka din, di ba? Bonus, mas marami pa nga actually na binigay si Lord. Marami kami na nagmamahal sa iyo at nagtitiwala sa iyo at sumuporta sa iyo. So, keep it up. Kung maputi na ang buhok ko. Look at that face. She is so happy. Happily in love ka nga. O, diba? Kung ako si Rachel talaga ay bahala kayo mong basakin. Bahala kayo kung anong sasabihin nyo sa akin. Basta alam ko sa sarili ko, I'm not doing anything wrong sa pamilya no, kung sino mang miyembro sa pamilya nyo. So, be it. I will enjoy this feeling. I will seize the time. I will seize the moment na magkasama kami. And I will be so proud of it. I will be so proud of him. Kasi naman dapat lang, di ba? Sino bang hindi magiging proud kung meron kang isang sa buhay mo, no? Napaka-responsabling nila lang. And hopefully, they will maintain the relationship na meron sila ngayon and until, diba, through thick and thin, maipaglaban nila at piliin nila yung isa't isa, no? Sabi nga sa hugot ni Kuya RC kanina doon sa GC, kung maalala ko, sabi niya, wag mong piliin wag mong piliin yung taong mamahalin ka. Wait lang. Napuzzle ako. Wag kang humanap ng taong hindi mapapagod na mahalin ka. Piliin mo yung taong kahit mapapagod pero ikaw pa rin ang pinili. Ay! Correct me if I'm wrong kung alam niyo yung buong So, yun, yung ibig lang sabihin nun is ganito. Lahat naman na tayo ay doon talaga may kahit makakaramdam ka talaga ng pagod. Pero, swerte ka kung kahit pagod yung tao na yun, pero ikaw pa rin yung pipiliin, no? Sabi nga sa post ni Langga Rachel, happiness is a choice. Tama ba? And she choose it. Or sabi daw, happiness, basta something like that. And nakitang-kita naman natin na talagang pinili niya kung anong magpapasaya-saya at super matapang siya na ipakita sa lahat, sa ating lahat na this is it. This is how I felt and whether you support it or not. So, okay lang. Sana all. Kung tayo ay matanda. They're same vibes talaga. And malayo, I see na malayo pa yung mararating ng dalawang ito because we knew how genuine they are. Talagang sobrang masayang-masaya tayo na nakilala natin sila, nasubaybayan natin sila. We're able to witness yung nabubuong pagmamahalan nila na ngayon ay ini-enjoy din nila for sure, di ba? Yehey! Kailan kaya revelation ng yehey na yon? Okay yung live namin. Okay. O, diba? Masarap mabuhay ng kasama mo yung taong mahal mo and at the same time, alam mo na kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang mamahalin. Hoy, ang haba ng book ni Rachel. Pero masayang-masaya ako sa kanya because she deserves the love that na meron siya ngayon na ibinibigay ni Ruel sa kanya. She deserves it. She is deserving
sa pagmamahal na binigay ni Ruel sa kanya, na binigay ng mga fans sa kanya, na binigay natin sa kanya, no? Yung live ko. So ayun, masaya lang talaga ang buhay kapag hindi mo masyadong papansinin yung mga niga. Kasi ganun talaga, hindi talaga natin maiiwasan na merong maiintriga. Na meron talagang hindi talaga maiiwasan na merong nega sa bawat tagumpay mo ay meron talagang kapitbahay na nakabantay. So, ganoon talaga. Mga bashers is ano na lang yan. Parang gawin na lang sigurong normal yan kapag ka nasa social media ka, kasi whether you do good, they will say something. Whether you do bad, ay meron silang sasabihin. Whether you do nothing, meron pa din silang sasabihin. Kahit na ipurso mo pa yung mga pangarap mo at natupad mo at nagiging maayos ang buhay mo, meron pa din silang sasabihin. So live your life to the fullest, na walang intindihing mga bashers, na walang intindihin na mga opinion sa paligid. Just focus on you. Focus sa buhay nyo. So yun ang nakikita natin sa dalawa. Actually, they're very inspiring to all of us, kasi may iba pa rin dyan na tinatago pa din ng kanilang mga mahal sa buhay. Yung ganitong klaseng pagmamahal na meron sila is para lang to sa mga taong matatapang enough, brave enough to face the consequences. Kasi for sure, people will like, diba? Not all people will appreciate it. Meron talagang nega. Pero, who cares? Who cares? Learn the art of deadma. Ika nga. And, we can see it na ini-enjoy talaga nila yung buhay, yung pagmamahal na meron sila ngayon. I can feel it too. And actually, maraming salamat sa talagang yung mga taong nakapaligid sa kanila, yung pamilya nila, na they're very open-minded and supportive. Kasi kung hindi lang sila supportive sa dalawang ito, hindi to ganito ka masaya, hindi to ganito ka open, hindi to ganito ka masaya, at hindi nila ma-experience yung ganitong tagumpay, yung ganitong kasiyahan kung meron silang pamilya na sobrang mahigpit, no? Ang pamilya na meron sila is letting them grow and experience those things, mga bagay-bagay, and just feel the love, di ba? And just know your limitations. Yun lang ang atake ng pamilya nila. Kaya nakikita natin sila ngayon na they are really enjoying the life na meron sila ngayon without any hesitations or pag-aalala. Sadyang free, malayang-malaya, no? So, syempre maraming salamat sa mga solid fans ng Rochelle, sa buong Kalingap actually. And syempre maraming salamat sa mga sponsors ng Rochelle na walang sawang magbigay suporta through financially or like suporta sa panonood ng kanilang mga videos. Sana'y more subscribers, more views, and andun ako, excited ako sa abangan natin na short film. Diva? Ang saya siguro ng puso nilang Garishel ngayon. Can you see it, guys? Ay, nako. Kaya nga siguro talaga, kahit anumang mga magagandang opportunities na sakaling ay magkakaroon sila, hindi ako yung tipong fan na no, baka may, 'di ba?
all the way support. Yung kabaga, sige, ako suporta lang ako kasi buo yung tiwala ko sa kanila. Buo yung tiwala ko sa pagmamahala na meron silang dalawa na kahit sino man ang makakasama nila or alam mo yun, magkikita ay walang iba silang pipiliin kundi pipiliin nila yung bawat isa. Uuwi si Ruel para kay Rachel, of course. Ano ba? Diba? Ay, nako. Wala nang awkwardness na nararamdaman silang dalawa sa kahit pa yayaan dyan yung pamilya nila, mga kaibigan. Kung anong nararamdaman nila, sige. Ito yung magandang reply. Ito yung magandang response. Or ito yung magandang revenge para sa mga taong hanggang ngayon ay tinutuligsa pa din sila. Hanggang ngayon ay ang dami pa ring mga negatibong sinasabi patungkol sa kanila, di ba? So, instead of labanan sila, sabi nga nila, kill them with your kindness, kill them with your success, and just be happy. Ipakita mo na lang sa mga bashers mo kung gaano ka kasaya. So, para mas lalo silang mainis, and wala naman for sure pakialam ang dalawa kung may inis sa kanila yung mga bashers nila. Di ba? One thing for sure, yung live nila kagabi ay nag-uumapaw yung pagmamahal. One thing for sure ay ayun, kumbaga namimiss nila yung isa't isa for how many days na hindi sila nagkakasama, and then boom, magkasama sila ulit. So, yun. Talagang walang bahid ng nega. Puro lagi nga sinasabi ni Dudong na good vibes lang. Happy lang, no? Hindi natin dapat patulan yung mga nega kasi wala naman yung benefits sa puso natin, o wala namang benefits sa health natin kung papatulan din natin yung nega. No, never naman din silang magiging positibo kapag papatulan nyo sila. So, kill them with yung ipakita lang sa kanila na masayang-masaya kayo. Masayang-masaya si Ruel, masayang-masaya si Rachel, at ganun talaga ang buhay. Ang buhay ay wither lang. Ayun, no, si nanay ay nag-i-enjoy talaga siyang habang pinapanood yung dalawa kung gaano sila ka-enjoy. Siguro naalala, may naalala din si nanay na okay, parang ako lang nung kabataan. Di ba? Mostly naman kasi sa mga fans nila is yung may mga edad na talaga, because nakikita natin yung younger self natin nung mga panahong mga bago pa tayo sa ganyang bagay, love, di ba? And we can relate it, and at the same time, actually marami tayong mga makukuhang mga positive thoughts or positive words of wisdom, and marami actually kung tutukan nyo lang sila in a positive way, hindi yung puro negatibo. And aside from that, normal naman na para sa ating mga tao na makaramdam ng pagmamahal na yan. And talagang, if you feeling it, kapag nararamdaman mo na yon, ano bang gagawin mo dyan? Alangan maitago mo sa kabinet. Iparamdam mo na. Lalo na kung alam mo na ay ipaparamdam mo sa taong alam mo na you have the same feeling. The feeling is mutual. Di ba? Hi. Kala mo nasa disco, may sweet music. Pero, ayun lang, ganun lang kasimple yung buhay nila. Masayang-masaya na sila.
well, nakita ko naman kung gaano talaga kasaya ang isa't isa because of your support, guys. Salamat sa support at pagmamahal nyo sa dalawang ito, sa tiwala at pagmamahal, unconditional love, unconditional support, ay ini-enjoy talaga nila to the fullest yung support at pagmamahal na ibinibigay natin sa kanila, no? Nakikita natin yan sa kanila. And wala silang panahon para patulan ng mga nega, para patulan ng mga bashers, para patulan ng mga kung anumang negatibong sasabihin ng ibang tao. Wala. Simple, happy lang talaga sila at masayang-masaya sila sa kung anong meron sila. Masayang-masaya sila sa suporta ng mga sponsors nila. Masayang-masaya sila sa kung anong blessings na dumating sa buhay nila, because I believe every sponsors, every blessing, small or big, they considered it as a blessing and they really appreciate it. Yes, guys! So, yon guys, yun lang yung nakikita ko, kumbaga yun yung summary. Yun yung summary ko sa live nila kagabi, na instead of magiging negatibo or feeling or maiinis sa mga negatibong naririnig, sa mga bashers na mga kung ano mang husga sa kanilang dalawa, ay wala silang panahon para umatake in a negative way. Kundi pinakita nila they are truly happy and appreciate all the blessings. And that's it. That's life. So, guys, maraming salamat for watching. Thank you so much for watching. And bye-bye and be kind. Embrace positivity. Avoid negativity.